Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila Toits. Kanina po, magla-live sana ako. Ewan ko kung may nakakita na nagla-live po ako pero wala pa pong 2 minutes sa puputol. Pakita ko sana sa inyo yung nangyayari dun sa sa Simending Business District. Yun po, parang Divisoria po yun eh. Parang Divisoria. Pero medyo high-end kasi ang gaganda ng mga ilaw. Ang daming tao, dami ng Pilipino na namimili ng mga souvenirs, mga pampasalubong, at merong mga nagsushow. So, ang ganda po, napakaganda po dun sa lugar na yon. Pero nakakapagod din kasi ang daming tao, siksikan, lakad ka ng lakad. Kaya, eto, sabi ko, dito na lang tayo magkwentuhan muna sa hotel bago matulog. Pag-usapan natin, ito pa rin si Jose Cabral. Kasi, di ba, kanina nag-video ako, sabi ko, si Jose Cabral, sa tingin ko, nagsarili, nagpatiwakal. Yun po yung para sa akin. Pero sabi naman ng pamilya, aksidente raw. Sabi ng pamilya, aksidente ah. Mamaya pag-usapan natin kasi may sinasabi yung pamilya ni Jose Cabral. Pero marami naman nagsasabi na mukhang meron pang mas malalim na katotohanan dito po sa pagkamatay ni Jose Cabral. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo, merong lumabas sa social media na picture. Ayan, picture. Ito pong nakapula yung driver ni Jose Cabral. At doon po sa dulo, ayan, may nakita po kayo nakaupo. Ayan daw umano si Jose Cabral. Kung mapapansin ninyo, nakaharap si Jose Cabral doon sa bangin. Alright? Ayan, no? Nakaharap si Jose Cabral doon sa bangin. At parang walang tao. Parang walang tao dyan sa lugar na yan kasi kalsada talaga dinadaanan. Pero meron siguro mga dumadaan. Pero dito, parang siya lang ang nakaupo doon sa harap ng bangin. Okay. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, paano raw mangyayari na magmumuni-muni? Ay, ito. Yan si Akla. Si Harry Roque. Paano raw o bakit magmumuni-muni si Jose Cabral sa tabi ng bangin? Ganong may fear of heights itong si Jose Cabral. Paano ka magkakalakas ng loob na umupo dyan sa gilid ng bangin na ganyan, katulad niyan, kung meron kang fear of heights? Malalim mga kababayan 30 meters. Ang ano nun, parang 10 palapag na building yan, 30 meters. Oh, paano ka magkakalakas ng loob na umupo dyan, nakaharap ka pa sa bangin, kaya meron kang nga fear of heights. So, paano nangyari yun? Di ba? Kaya ang dami po kayong mga pagdududa diyan po sa talagang nangyari. Ang dami po talagang dahil pong naglalabasang mga tanong tungkol dito kay Jose Cabral. At ito mga kababayan, sabi nila, ito. Ayan. Ito mga kababayan. Baka budol-budol to. Baka budol-budol to. Yung na-recover daw na labi sa bangin, sa Benguet, ay kinakailangan kumpirmahin kung talagang siya, si Jose Cabral. Kinakailangan sumailalim sa autopsy at DNA testing ang bangkay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasi baka budol-budol daw. Ano ibig sabihin nun? Baka nagpapalabas lang na kunwari, mga kababayan, grabe, no? Yung tao na di umano'y na aksidente at namatay, ngayon pinagdududahan pa. Pero hindi po kasi natin masisisi kasi meron pong issue pwedeng mangyari to kasi hindi na raw ito kumbaga imposible kasi may nangyari na raw na ganun. So, ang sabi dito, baka ito raw bangkay na nakita po doon sa 30 meters below, doon sa tulay, baka naman daw hindi si Jose Cabral.
Kaya kinakailangan dumaan sa DNA testing at autopsy. Mga kababayan, ayon po sa pamilya, okay, ayon po sa pamilya, ay ayaw po, ito mga kababayan, pakita ko lang sa inyo. Okay. Ito yung paniwala ng pamilya ni DPWH General Secretary Cathy Cabral. Yung aksidente raw ng kanyang pagkamatay ay talagang aksidente. Kaya tumanggi silang ipa-autopsy dahil nga raw naniniwala sila na aksidente yung pagkamatay neto ni Jose Cabral. Ayan mga kababayan. Ayaw nilang ipa-autopsy. Teka muna. Teka muna. Parang nakakaduda ata ito na ikaw pamilya ka. 'Di ba dapat kayo ang unang-unang kikilos o magre-request ng autopsy para malaman kung ano talaga ang nangyari dun sa kamag-anak mo. Pero sila pa mismo ngayon ang tumatanggi dahil nga daw ang paniwala nila na aksidente yung kanilang kamag-anak. So, parang nadagdagan tuloy yung pagdududa ng taong bayan, pagdududa nitong mga otoridad. Na teka muna, bakit ganon? Bakit ayaw niyong ipa-autopsy? Para sa inyo naman ito, para malaman natin kung sino talaga o meron bang foul play, talaga bang nahulog, o baka naman na sinadya niya na tumalon at magpatiwakal. Di ba mas maganda yung malaman? Pero, medyo parang nakakaduda. Sabi nga dito ng isang nag-comment, this was the first time in history that a family refused for their loved ones autopsy. Kaya sabi tuloy, isn't it obvious? So parang naging obvious tuloy na teka. Parang may nangyayaring palusot. Parang lumalabas, merong takipan. Baka naman iba yung nandoon, yung nakuha nga bangkay doon sa ilalim ng bangin. At hindi, etong si Jose Cabral. Kasi mga kababayan, si Jose Cabral ay naharap sa maraming accusations. Dahil nga po sa pagkaka-involve niya, diyan po sa flood control anomalies. Kaya nagdududa tuloy yung tao. Bakit kayo kamag-anak ayaw niyong ipa-autopsy? Ito mga kababayan, meron pa ditong posto. Si Kiko Pangilinan. Nag-post po si Senator Kiko. Ayan mga kababayan yung kanyang posto. Sabi niya, hindi naman gusto namin na maging insensitive kasi ang pinag-usapan dito, patay na yung tao eh. Di ba? Pero, considering that billions of pesos are involved, we call on Secretary John Vic Remulla to check and validate if the remains of former Yusek Cathy Cabral were properly identified by the authorities concerned. Kailangan talaga ma-identify maigi. Kasi mga kababayan, meron ako nakita sa video, may walang mga gloves, walang yung nagbuhat ng bangkay. So, sabi ni Kiko Pangilinan, ito pong faking death to escape criminal liability for corruption has happened before. So, nangyari na po ito. So, hindi imposibleng maulit. Di ba? Ito mga kababayan, meron dito halimbawa na finake niya yung kanyang pagkamatay. Ito mga kababayan, Ayan, Sandigan Bayan affirms conviction of Mary Ann Maslog, textbook scammer who faked death. So pinalabas niya na patay na siya, itong si Mary Ann Maslog. Para matakasan niya yung kanyang liability, yung kanyang mga kasalanan. Kaya ito nahuli, na-convict tuloy. Itong si Mary Ann Maslog. So
Hindi pwedeng mangyari. Kaya sabi po ng palasyo na rin, tingnan ng mga ng mga otoridad, yung talagang dahilan ng pagkamatay ni Cabral, o baka naman hindi si Cabral talaga yung nakitang bangkay dun po sa bangin. So yan po yung yan po yung lumalabas na usap-usapan. Kaya sabi tuloy ni John B. Cremulya, naninigurado lang tayo. Ayan. Ayan, naninigurado lang tayo. So, ngayon, siya ay undergoing autopsy. So, hindi na nakatanggi itong pamilya. Although ayaw nila, wala silang magagawa kasi billions of pesos ang pinag-usapan dito. At kung talaga namang na-aksidente o nagpatiwakal, naman lalabas sa investigasyon. Wag lang, alam nyo na, wag lang kasi ang pera, kumikilos yan eh. Kumikilos yung pera eh. So, ngayon siya ay nag-undergo sa autopsy at DNA test para malaman talaga na ito si Cabral. Kasi baka budol-budol nga daw. Oo. Di ba? So, yan po mga kababayan. Ayan po. Ito nga, sabi rito, amoy budol na eh. Yan, amoy budol na raw. Bakit? Bakit ayaw ipa-autopsy ng asawa? Bakit ayaw nyo ipa-autopsy? Delikado yan. Baka may tinatago kayo. Baka naman totoong hindi si Jose Cabral yung nakita dun sa sa bangin. Yung bangkay na nakita 30 meters below dun sa tulay na dun sa bangin na kung saan nakita yung bangkay. So yan mga kababayan yan po yung yung mga kwento-kwento at narinig ko rin yung sa sinabi ni Harry Roque na ano ba talaga, nahulog ba o hinulog? So, meron din ganung kwento. At sinasabi naman ng iba, itong driver dapat imbestigahan din. Kasi baka may kinalaman din yung driver. Baka pwede namang mangyari. Yung umupo doon sa gilid nung bangin, baka noon pa man, nung picture nung nag-selfie, baka hindi naman talaga si Cabral yun. Baka kamukha lang. Pagkatapos, pinagplanuhan at itinulak. Pwedeng ganon. Di ba? So, ang dami pong pwedeng mangyari na iba't ibang mga conspiracy theory, di ba? Mali mo, hindi talaga siya yun, hinulog, para palabasin na yun na nga si Yusek at makaiwas dun sa kanyang mga kasalanan. Pero yan po ay iniimbestigahan pa, hindi naman natin sinasabi na gano'n, pero nagdududa po kasi yung ating mga otoridad, nagdududa sila, baka budol-budol. Mahirap na. Di ba? So, ilan po muna mga kababayan. Abangan natin, malalaman natin ito sa mga susunod pang araw base sa autopsy at DNA. Bahala na po yung mga yung mga investigador natin. Malaman kung ano talaga yung nangyari. At talaga bang yung bangkay na yon ay si Jose Cabral o hindi. Di ba? So, yun lang po muna mga kababayan at abang-abang lang tayo sa update dito sa balitang ito. So, for the meantime po, ay tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.